Hey guys, merong kaninang lumabas sa newsfeed ko, shinare ni Dr. Richard Mata itong balita sa GMA Public Affairs na isang lalaking pangalan ay Van namatay after 5 years siyang kinagat ng aso. Namatay siya dahil sa rabies. Okay, so apparently this is parang teaser para sa isang dokumentaryo na ilalabas siguro later on, no? Cara Docs, siguro kay Ma'am Cara David ito. So maraming mga nagtanong, no, kasi shinare ko to dun sa Manalo Group of Companies page sa Facebook. Marami nagtatanong kung ano ba ang totoo. Marami palang hindi nakakaalam nito. May mga nag-PM din sa akin na kung pwede daw gawan ko ng content ito. Kung totoo ba na pwedeng umabot ng 5 years bago lumabas yung rabies or bago mamatay ang isa dahil sa rabies. Actually po, pwede. Hindi siya imposible, pero rare siya, no? Usually kasi ang incubation period po ng rabies nasa mga 2-4 months. Minsan weeks lang, minsan ilang months, minsan maabot ng 1 year, and rare cases 5-10 years pwede. Pero minsan kasi hindi rin natin alam, no? Kasi sa haba ng panahon, pwede rin na na-expose din siya sa ibang mga animals, and maybe without him knowing, without the person knowing, na hindi naman yung kagat noong 5 years ago yung nag-cause ng rabies sa kanya ngayon. It could be another case na hindi niya siguro matandaan, or baka alam niyo yun, mahirap kasi i-trace eh. Kung halimbawa namatay siya ngayon dahil sa rabies, yung virus ba na yon makukuha na ng sample at matutukoy na galing doon sa kagat 5 years ago yung kinamatay niya ngayon na rabies. Okay, so marami kasi mga kababayan natin hindi masyado makaintindi nito. Paano daw? Meron pang nagtatanong, no? Paano niya nalaman na talagang rabies ang kinamatay ng isang taong may rabies? Meron po kasing mga ano po yan. Halimbawa, i-autopsy. Halimbawa, si Sir Van, no? In-autopsy, may kukunin pong sample sa brain yan. Tapos doon po sa brain niya, meron pong makikitang mga tinatawag na Negri bodies, no? Itong mga Negri bodies na yan ay mga sama-samang mga mga virus particles ng rabies. So damage na yung brain niya, makikita naman po yan sa microscope. So hindi po mahirap tukuyin kung talagang rabies ang kinamatay ng isang tao. So huwag kayong mag-alala na hindi po yan haka-haka lang, no? Bago po i-release ng isang hospital ang cause of death, ay maaaring gumawa muna sila ng autopsy. O sa aso, necropsy. Kapag binuksan mo naman yung aso, tinignan mo yung utak ng aso, kung talagang rabies bang kinamatay ng aso, ang tawag doon necropsy. Sa tao, autopsy, auto meaning self, kasi tao yung binuksan mo rin. Necropsy naman kapag dog yung binuksan mo or ibang animals. So yung case ni Van, hindi pa naman natin alam yung buong detalye. I don't know any other details apart from what's written doon sa article ng GMA Public Affairs. Pero pwede po mangyari yan. Bakit? Ba't umaabot ng 5 years sa ibang cases? Ba't paiba-iba yung case? Depende po yan, number one, sa kung saan siya nakagat, no? Kung nakagat siya malapit sa ulo, syempre konti na lang yung distansyang ita-travel ng virus papunta sa utak. Kasi maaaring carrier siya ng virus ng rabies pero wala pa munang makikitang senyales. Kasi ito yan, no? Kapag ka na-introduce naman yung virus, halimbawa sa may talampakan mo, sa paa nakagat ng aso, it will take a longer time para mag-travel from yung talampakan mo papanik sa katawan mo, and once dumating sa utak mo yan, tsaka palang makikita yung senyales na ikaw ay may rabies. Andyan na yung matatakot ka sa tubig, andyan na yung parang lalagnatin ka at magkakaroon ka ng parang hindi mo na makilos yung katawan mo ng maayos kasi sinisira na ng virus yung utak mo. Okay, once na dumating na yung virus sa utak, doon pa lang makikita yung senyales ng rabies. Kaya habang nagta-travel pa siya, ay wala pa munang makikitang senyales ng rabies. Pwedeng ilang linggo yan, ilang buwan yan, maaaring ang ilang taon yan. So pag dumating na sa utak, magta-travel naman yung virus papunta sa salivary glands, and doon na magiging transmitter yung tao or yung aso. So from the point of
entry ng virus, papanik sa mga nerves, papunta sa utak, papunta sa salivary glands, tapos sa ibang hayop or tao. Yun po yung transmission ng rabies. Again, ang rabies po ay virus, hindi po pinapanganak ang mga tuta or kahit anong animals na may rabies na. Kailangan makuha niya yan from other animals, and dito sa Pilipinas, usually dogs ang nagtatransmit ng rabies. Wala kasi tayo ditong skunks, raccoons, vampire bats, or mga foxes sa wild. Wala tayong ganyan, kaya most of the transmissions sa mga tao ay nakukuha sa mga dogs. And according to World Health Organization, 99% up to 99% ay nakukuha sa mga aso. Kaya po very very particular ang anti-rabies law na kailangan alisin yung mga askal or asong kalye or stray dogs. Okay, hindi aspin ang tinutukoy dito, kahit anong breed yan, basta nasa kalsada, askal yan. And pagka yung mga askal na wala namang may-ari, hindi naman nababukunahan yan, hindi naman talaga naalagaan yan, tapos nakikisalamuha siya sa mga ibang aso na maaring wala ring mga bakuna, pwedeng makakuha ng rabies virus yan. Okay, kahit may sabihin pa natin yung askal na naglalakad sa kalsada ay mayroong bakuna, meron pa rin tinatawag na mga vaccine failure, kaya hindi pa rin yun 100% assurance na hindi pwedeng magkaroon ng rabies yung aso na nasa kalye. So maaari na yung case ni Van na 5 years, maaari ngang hindi naman yun ang cause ng pagkakuha niya ng rabies. Maaring yun nga, pero matagal muna yung travel time from the point of entry hanggang sa brain niya. It could also be, depende rin yan sa dami ng rabies virus na na-introduce. Kung halimbawa ilang piraso lang ng rabies virus ang na-introduce, it will still take some time for it to replicate. It could also be na hindi kagad siya nagkaroon ng access sa mga nerves. Kasi the rabies virus travels through nerves. And kung alam nyo yung mga basic physiology, basic science, anatomy, yung central nervous system natin, yung utak natin, spinal cord, at buong katawan natin, punong-puno ng mga nerves yan. So dumadaloy yung rabies virus by traveling doon sa mga nerve cells, mga nerves ng katawan natin papunta sa utak. And of course, it also depends on yung immunity ng tao. It could be na may mga tao na mas mabilis mag-travel sa kanila ang rabies dahil hindi nalalabanan ng immune system ng tao na yon, or it could take a longer time kung medyo malakas-lakas yung immune system ng tao. Pero once dumating na sa utak, sa central nervous system ng tao, yung rabies virus, it is 100% fatal. Ibig sabihin, wala ka ng tsansa. Kaya anong dapat mong gawin kapag nakagat ka? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Una, hugasan mo muna with soap and water, maraming soap, maraming water yung sugat. And then pumunta ka na kagad sa Animal Bite Center. Wag mo obserbahan pa yung aso. Wag na ganoon. Pumunta ka na basta-basta. Marami talaga kasing mga nagpapabaya. Minsan after obserbahan daw yung aso ng few days, tapos makalimutan na, ay mukhang okay naman ako eh. Akala nila walang rabies. Ayun, kaya nagkakaroon ng problema kasi naghihintay at nakakalimutan na. Ito yung kay Sir Van ay gumaling na yung sugat. Siguro isip niya wala na ito. Okay na ito. Hindi po ganun yon. Kahit maghilom na po yung sugat, kahit wala kang naramdaman, maaring nagta-travel na yung virus papunta sa utak mo. May nagsabi naman na masyado daw ako nananakot tungkol sa rabies at baka daw wala na daw mag-rescue ng mga aso sa kalsada. Totoo naman yun. Hindi ako nananakot, pero yun naman ang katotohanan. I would not recommend anybody just pick up dogs from the streets para alagaan ninyo, para i-shelter ninyo yung mga dogs sa streets, unless i-clear muna yan ng veterinarian nyo na walang rabies yan, kasi delikado rin po. Naalala nyo yung foreigner dito sa Pilipinas, pumunta dito, Norwegian ba yun? Tapos inalagaan niya yung tuta sa resort, napulot niya sa kalsada. Pag uwi niya sa bansa nila, namatay siya after a while dahil may rabies na rin siya. So delikado po talaga ang rabies, guys. Hindi po yan biro. Hindi po ako nananakot, hindi ako against aspins, against ako sa askals, yung stray dogs. Nasa anti-rabies law po kung paano sila i-manage. And it really takes public awareness. So I hope many people get aware sa rabies kasi 200 to 300 people die every year. Isa na ito si Sir Van. Please follow for more.
Manalo Group of Companies, Doc Abel Manalo here.